Tumatakbo si Asuka at nagpalit ito ng sandata at sinasabi ni Totera na ulit, laban na, ipakita daw niya ang lahat ng kakayahan niya, nagpakawala ito ng Spear Frenzy, nakapag-dodge si Greed sa atake ni Asuka, Spear Frenzy. May deal ng 50% ng pinsala sa mga target sa loob ng attack range, at tinataas ang mga ito sa hangin ng 0.8 na segundo. Sinasabi ni Asuka na ano daw ba sa tingin niya, ito ang kapangyarihan ng kanyang paborito na demonic spear, na Hell's Halberd. Ang kasanayan na ito ay isang fixed crowd control, basta nasa hangin siya ay ma-stun. Nagtataka si Asuka kung bakit hindi siya na-stun, sa isip-isip ni Greed na narinig daw niya na maaaring gamitin ng isang berserker ang lahat ng uri ng sandata, at ngayon ito ay demonic spear, at bukod dyan, mas better rin ang depensa niya. Ang nakakainis pa, binibigyan sila ng buff ng Abnoy na Tobon na yan, Holy Light. Tumaas ng 20% ang stats mo at ng mga miyembro ng party mo. Hindi naman namamalayan ni Greed na nasa likod niya na ang White Bear at ginamit ni Greed ang Wave. 155% ng iyong attack power sa lahat ng kalaban sa loob ng 1 milya, pati na rin ang pagbabawas ng kanilang bilis. Kailangan ng mana, 350, cooldown time, 120 segundo, nakatanggap ka ng 4,500 na pinsala, nabawasan ang bilis ng 10 segundo, tumusok ang atake niya sa kanyang unique rating armor at may malawak na kasanayan na may 25% na damage sa kanyang health at nagbibigay ng debuff. Tiyak na hindi lang regular hidden class changer ang lalaking ito, gumamit si Box ng Magic Power Resonance. Tataas ng 1.5 beses ang buff effect sa iyo at ang iyong mga miyembro ng partido, at gumamit din si Box ng Magic Pistol, nakatanggap ka ng 307 pinsala, nakatanggap ka ng 315, 270, 310, na pinsala. Parang wala lang ni Greed ang mga pag-atake nila at sinasabi nito na kahit sa stats penalty, ang mga items ang gumagawa nito, Holy Light Armor. Nabawasan ng 40%, nabawasan ng 50% ang magical damage na natanggap. Holy Light Set, tumaas ng 500 ang depensa, tumaas ng 6,000 ang health. Gulat na gulat at nagtataka at hindi makapaniwala si Box at kung paano ito nangyayari at sinasabi nito na 300 lang ang pinsala niya. Kahit daw mahina ang atake ng Linker, tumataas lahat ng stats niya dahil sa buff. Inatake ng Povranium si Box at napapasigaw si Black Teddy, tinatawag niya ang pangalang ni Box. Hindi nila namamalayan na sinundan ito ni Greed ng isa pang atake na Transcend. Hindi naman hinayaan ni Tobon ang mga kasama niya at mabilis niya na block ito. Sa isip-isip ni Tobon na ang damage na ito, masisira ang kanyang epic rating shields. Napapamura na lang si Tobon at sinasabi nito na what the hell Greed. Bakit ang lakas mo, sumisigaw si Greed at sinasabi nito na tangina mo Tobon, bakit daw siya ganito? Sinasabi ni Tobon hindi, pakinggan niya daw siya Greed. Sinasabi ni Asuka na mag-usap muna daw sila, kanina pa siya nagtatanong kung bakit nila siya inaatake, di ba? Alam daw ba niya na marami ang nagbebenta ng impormasyon sa mga pagbabago ng klase, may mga hidden classes? Upang mapili at bumili ng pinakamahusay na klase, kailangan ng mga tao ng maraming impormasyon. At ang mga sikat na hidden class changers na tulad niya ang pinakamahusay na pinagmumula ng impormasyon para sa kanya. Turuan niya daw siya kung paano niya makukuha ang iyong klase. Magbabayad siya sa kanya ng sobrang malaking halaga na hindi niya kaya magastos lahat. Magkano ito? 10 bilyon o 20 bilyon? Sa isip-isip ni Tobon na sobrang desperado niya na hanapin ang Skull Helmet Guy sa guild, kaya ito sumali, at kung bakit. Si Black Teddy ang katulong ni Asuka sa pagtulong sa kanya. Nakakatakot na alok ito para sa lalaking katulad ni Greed, na sobrang sikim sa pera. Ano ang gagawin niya? Greed, sumagot si Greed na 1,000 trillion won. Nabigla at nang laki ang mga mata ni Asuka at sa isip-isip ni Black Teddy na 1,000 trillion, nagbibiro daw ba siya? Isang halaga na hindi kaya ng isang anak ng mayaman na pamilya. Sinasabi ni Asuka na siraulo daw ba siya? Sinasabi ni Greed na gamitin niya ang kanyang utak at mag-isip ng ilang segundo. Sa tingin niya ba magiging hidden class kung sabihin niya sa mga tao ang tungkol dito?
Hindi ito tulad ng lahat ng class change methods ay pareho. Hindi niya magagawa lahat ng gusto niya sa pera niya. Tanga, inatake niya ang isang tao out of nowhere, para lang magawa ng ganyan na alok. Kailangan niya nang matapos ang quest na ito, asap at makipag-date. Sa isip-isip ni Tobon na nakakatawa ang presyo, pero worth it kay Asuka na i-offer yan. Pero kahit siya ay nanganganib sa labanan, pagsisihan niya na tanggihan niya ang alok, grade. Ang isang laban sa isang ranker ay nasa ibang level. Sinasabi ni Greed na umatake siya agad pagkatapos ng rejection, kaya nga niya ito tinatawag na bata. Wala silang match sa mga pinagsama-sama niya atake. Ginamit ni Greed ang link. Sinasabi ni Asuka na wag siyang maging confident sa sarili niya. Kung hindi siya makakakuha ng impormasyon sa kanya, titignan niya na lang ang kanyang kapangyarihan sa sarili niya mga mata. Ang Berserk effect ay na-maximized mula sa matinding pinsala, tataas ng 80% ang attack power. Tataas ng 50% ang bilis ng attack. Inatake ni Asuka si Greed. Nakatanggap ka ng 5,100 na pinsala. Sinasabi ni Box kay Tobon, bakit hindi siya magdesisyon ngayon? Magiging pakipakinabang para sa guild na malaman ang buong lakas ng kanilang miyembro ng guild. Sa isip-isip ni Tobon na ito ay isang choice ginawa para sa kanyang quest, pero gusto niya rin makita ang kanyang kapangyarihan bilang ranker. Sinasabi ni Tobon na okay sige, at ginamit niya ang Fierce Momentum, at gumamit din si Box ng Magic Power Resonance, Fierce Momentum. Tumaas ng 30% ang attack power ng party, nabawasan ng 20% ang depensa ng party Magic Power Resonance. Tataas ng 1.5 beses ang buff effect sa iyo at ang iyong mga miyembro ng partido. Tinamaan si Greed at sa isip-isip nito na ang Demonic Spear na naman. Iba ang pisikal na puwersa sa kanina, ang shockwave inangat siya sa hangin. Gumamit si Asuka ng Hell Chains, sinasabi ni Greed na isang kadina naman ngayon ang sandata niya. At papalapit na sa kanya ang White Bear pero hindi hinayaan ng Povranium na atakehin si Greed at sinasabi ni Greed na you wish, fuck off. Sinasabi ni Asuka na wala siyang golden disc sa palibot, ngayon? Tingnan nila kung gaano niya ito kaya tiisin sa kanyang hubad na katawan. Nilabas ni Asuka ang Onslaught Greatsword, sa isip-isip ni Greed na baliw na berserker na bata. Inatake na si Greed at nagsisiga ito, tinamaan ka ng fatal blow, 29,900 na pinsala, humihingi naman ng paumanhin si Tobon sa mga nangyayari kay Greed at sinasabi nito na wala daw siyang pagpipilian, biglang naglabas ng aura si Greed at tumalsik si Asuka. At sinasabi nito na akala niya mamamatay na talaga siya this time. Doran's Ring 50% ng pinsala na natanggap ay agad na mabawi, Holy Light Armor, Health Recovery, Magic Effectiveness, tumaas ng 300%, Doran's Ring. Na-activate ang option effect 38,850 health ay nabawi. Nang laki ang mga mata ni Asuka at gulat at sinasabi na hindi daw ito pwede, tao daw ba siya? Sinasabi ni Black Teddy na lumayo siya Miss Block, White Bear Warrior. Sinasabi ni Greed na plano niya pa ba mabuhay matapos batasin niya ang dibdib niya. Pinatay ni Greed sila Black Teddy at Asuka gamit ang kill. Namatay ang iyong kaanib ng partido na si Asuka at si Black Teddy. Sa isip-isip ni Greed na mas malakas pa siya sa mga rankers, hindi niya daw inaasahan ito. Tiyak na worth it ang lahat ng hirap na ito para makilala siya. Sinasabi ni Box kay Greed, umalis daw siya sa Sedeca Guild at sumali sa kanilang guild. Nandito siya para imbitahan siya. Hindi pa tapos magsalita si Box pinatay na siya ni Greed at ginamit ni Greed ang Blacksmith Range. Namatay ang iyong member ng partido na si Box sa isip-isip ni Tobon na Abnoy, na nakakaramdam na ng takot at sinasabi sa isip niya na pinatay niya ang 3 ranker. Sinasabi ni Greed na ang kanyang acting ay medyo kapansin-pansin. Halos mamatay daw siya. Salamat daw sa kanya Tobon. Sa isip-isip ni Tobon na hindi niya daw naisip na magiging ganito siya kalakas. Anyway bago yan, lumuhad si Tobon kay Greed at sinasabi nito na kahit anong dahilan niya, wala daw itong excuse. Tumalikod siya sa kasama, para sa sarili niya hangarin. Wala daw siyang masasabi, siya ay humihingi ng paumanhin. Gusto niyang maging mas malakas, kung kaya niya makumpleto ang quest na ito. Hindi mababago ang katotohanan na may ginawa siyang hindi kayang patawarin. Sinasabi ni Greed na kung sasabihin niya ito kay Jisuka, kick out siya. Alam niya daw ba yun?
Di ba, sinasabi ni Tobon na tatanggapin niya daw ito? Tinignan ni Greed si Tobon at sinasabi nito na isaalang-alang niya ang kanyang desperasyon. Dahil ang kanyang item production order ay nasa huli, hanggang sa wakas. Maraming benepisyo ang nag-enjoy siya sa pagiging parte ng guild, kaya papalagpasin niya ito, gaano man. Mula ngayon, gagawin niya ang lahat ng sinasabi niya, gagawan niya sila ng mga item. Ano ang masasabi niya dito? Nagpapasalamat naman si Tobon kay Greed at sinasabi nito na sapat na daw ba talaga Greed. Sinasabi ni Greed na may quest na kailangan nilang kumpletuhin, isang malaki abnoy talaga si Greed. Kinakawawa niya si Tobon at sinasabi nito na hiwalay ang bayad sa pagiging asshole, ibigay niya sa kanya ang lahat ng pera niya ngayon. Kung hindi, sasabihin niya ang lahat tungkol dito? Sa real world sa SA Group, salamat sa lahat sa pagtitipon, kinailangan nila na magpatawag ng biglaan meeting, dahil sa mga bagay, alam daw ba nila na ang Satisfy ay isang malaking tagumpay, at ang SA Group ay hindi lamang ang pinakamalaking group sa Korea, kundi sa buong mundo, may mahigit na 20 milyon na client at daang-daang mga kaanib nila, ang ating impluwensya at yaman ay hindi na makukuha ngayon sa ibang grupo. Walang duda, ang Korean ay lubhang nakadepende sa kanila. Dahil hindi nila substitute ang ambag ng kanilang company sa job creation at charity work, at ang Korean government ay nagpadala sa kanila ng isang interesting request kahapon, tinawag ang pagtitipon ngayon para dito. Kaya, simulan nila ang meeting sa international competition. Nakakahalata na ako hindi ka pa nagli-like hayop ka, joke lang, mag-like na kayo. Sa real world, sinasabi nila na isang international competition? Oo, iyan ang suggestion ng gobyerno. Sinasabi ng president na categorize nila ang top 100 rankers ng Unified Rankings sa kanilang mga bansa bilang team at mag-host ng tournament dito sa Korea. Ang Korean government ang charge sa supervision at hiling nila sa kanila na ang SA Group na mag-design sa pag-promote at sponsor ng event. Sinasabi ng nakakimpi na buhok na lalaki na patuloy na nagtatanong ang gobyerno. Sa ilang uri ng mga charity, marami na ang mga tournament na hosted ng mga company at broadcasting stations, kailangan daw ba talagang gumastos ang company resources dito? At sinasabi ng lalaki na higit pa dito, ang isang kilala na ranker ay worth hundreds of millions. Sinasabi ni Director Yoon na pero kung ito ay isang international tournament para sa isang laro na 1/3 ng populasyon nito ay mag-e-enjoy sila. Siguro ito ay magbibigay ng maraming pansin. Sinasabi ni President Lee Hoon na isinasaalang-alang ang popularity ng rankers. Ang tagumpay nito ay garantisado at ang halaga ng mga karapatan sa broadcasting ay magiging malaking. Malamang ito rin ang tinutukoy ng Korean government. Sinasabi ng branch manager Kim Ji-young na bakit hindi natin gawin na isang prestigious festival ang Satisfy International Competition magsimula ngayong taon. Sinasabi ng president na napakahusay na magbuo ng patriotism sa loob ng mundo ng Satisfy. Ibigay sa Korean government ang ating mga isipan at approve ang kanilang kahilingan. Sinasabi ni Manager Yoon na maghintay daw sila bago ito ma-approve. May ilang mga pagpapabuti na gusto niya suggest. Sinasabi ni President na magpatuloy lang daw siya magsalita. Una sa lahat, hindi pantay ang balanse sa pagitan ng mga bansa. May 23 Americans sa top 100 Unified Rankings at 2 Korean lang. Imposible para sa isang international competition ang patas na katulad ng ganito. Sinasabi ng lalaki na grabe yan, tapos, ang pagkontrol sa scale ay maaari din maging option. Maaari nilang bawasan ang range sa top 30 ng Unified Rankings o palawakin ito upang pumili ng isang celebrity ng bawat klase. Sinasabi ni manager na kung oo, magiging sobrang maliit ang scale para sa isang international tournament, at kung piliin nila ang isang celebrity, sobrang maraming bagay na kanilang hahawakan. Kaso kahapon mga 22:53 umabot sa level 280 si Yura, sinasabi ng lalaki na worth cheering para sa kanya. Magandang balita para sa atin ang achievement ni Yura lalo na ngayon na nawalan na ng Korea ang title ng Best Gaming Country, at sinasabi ng lalaki na so ibig sabihin yun ang top 5 rankers ay lahat ng level 280, sobrang bilis ng pag-level up ng mga rankers. Hindi ba ang susunod na paglitaw ng level 280 ranker dapat sa 2 months ayon sa pagprediction ni Morpheus?
May virus ba ito or something, sinasabi ng manager na walang mali kay Morpheus. Hindi dahilan ang mga kakayahan ng top rankers, batid ng lalaki na beyond reason. Nakakabaliw na ito, sinasabi ni manager na maaari natin agad ma-realize ito kapag tinignan natin ang isang user na ang pangalang ay Rigas. Naglalaro siya gamit ang kanyang mga kamay na walang sandata, pero pinanatili niya ang first rank ng martial artist class, ang skill mastery at battle sense ng rankers ay higit sa mga ordinaryong tao. Sinasabi ng lalaki na siya ang British guy, Roald Hoffman tama, naniniwala pa ba siya na ang paggamit ng sandata ay paglabag sa taekwondo spirit? Psychotic talaga yan. Kahit hindi siya umaasa sa armas, ang martial artist, ang knuckle duster lang, lumakas siya. At sinasabi ni manager na then back to the point ang dahilan niya bakit nabanggit niya ang level ni Yura ay dahil kung tanggapin namin na mag-host ng international competition, kailangan namin ng 3 buwan lang para sa paghahanda at promotion. At sa kasalukuyang bilis ng leveling ng top 5 rankers, level up, aabot sila ng level 300 sa loob ng 3 buwan na yon. Ibig sabihin may third advancement users, noong nakaraang 5 buwan, ang bilang ng mga gumagamit na higit sa level 200 lalong lumaki kaya ngayon may higit sa 1,000 pero alam mo, kahit isang level lamang ang pagkakaiba, may 50 level na pagkakaiba sa pagitan ng first advancement user at second advancement user. At ang pagkakaiba na yan ay mas malaki ang pagitan ng second advancement at third advancement. Sinasabi ni President na tama siya, mula nang i-program namin ang third advancement para maging mahirap na mag-accomplish bilang hidden class. Ang mga third advancement users ay overpowered ang ibang mga user. Kaya ang sinasabi niya na ang mga resulta ay masyadong predictable, hindi na natin mababago ang system ngayon. Branch Manager Kim Ji-young, may magagawa ba sila dito? Sinasabi ni Manager Kim Ji-young na mahirap na limitahan ang mga participate sa international competition depende sa kanilang ranks. Bakit hindi natin piliin ang mga kalahok sa pamamagitan ng isang quest? Maaari nating ipag-alam ang mga manlalaro tungkol sa tournament sa pamamagitan ng mga quest at hinimok ang mga user na makilahok sa anumang kategorya na gusto nila, at magbibigay ng kaugnay na quest para dyan. Sa tingin niya maaari nating sumunod sa mga user na nakikilala sa quest at pumili ng representative mula sa bawat bansa. Sinasabi ni President na hindi lamang ang lahat ng user ay magkakaroon ng parehong linya sa simula, magiging mas madali ang promotion at pagpili ng kalahok. Brilliant idea, punta tayo sa laro, sa Dominion Church. Gusto niya ang Dominion ang pagpapala ng Diyos, sinasabi ni Rhonda na ang pagpapala ng Diyos ay isang banal na ritual, na minsan sa isang taon lamang nangyari sa isang piling tagasunod ng dakilang pananampalataya. Namumuno ng Dominion Church Rhonda, kahit ikaw ang pinakamahusay na paladin ng Judah Church bilang kanyang supporter. At magkaroon ng liham ng rekomendasyon mula kay Isabel, ang anak na babae ni Rebecca, mahirap na, sa isip-isip ni Rhonda na mukhang matigas siya pero totoo ang mata niya, anong katangiang impression ang ibinibigay niya. Sinasabi ni Tobon na leader, itong lalaking nasa harapan niya, siya si Greed. Siya ang proxy ng Diyosa na nagparusa sa lingkod ni Yatan na si Malakas at sa corrupt na Pope na si Dravigo. Nabigla si Rhonda at sinasabi nito na totoo ba yan, ang pinakamahusay na paladin Tobon ng Judah Church. Sa isip-isip ni Rhonda na kung siya ay isang dakilang nilalang na pinagpala ng Diyosa Rebecca. Sa isip-isip ni Tobon na ipinakilala niya si Greed tulad ng sinabi niya sa kanya, paano siya nag-react dito? Nagbigay-pugay naman dito si Rhonda sa nalaman niya at sinasabi nito na isang karangalan na makilala siya, Greed. Kung totoo ang lahat na yan, ibibigay niya sa kanya ang pagpapala ng Diyos. Sinasabi ni Greed na madali lang yan, dito sa bagay na ito please, sa isip-isip ni Tobon na ang Papa at ang pinuno bawat may 10 milyon ng mga followers, at kahit mga hari iginagalang sila kaya ang kanilang autoridad ay higit sa imagination, pero ang mataas ng isang nilalang, yumuko para sa isang user lang, gaano kahalaga si Greed ngayon? Sinasabi ni Greed na may attack power option na ito ngayon, golden discs gawa sa Pavranium. Durability, walang hanggan, timbang, 3, nakuha ng healing skills dahil sa biyaya ni Goddess Rebecca, tumaas ng 300% ang bilis ng health recovery ng may-ari. Nakakuha ng attack buff skill dahil sa pagpapala ng Diyos Dominion.
Tumaas ng 15% ang attack power ng may-ari, sinasabi ni Tobon na tumahimik siya, grade. Ito ay level 260 Griffon habitat, kung mahuli tayo nila, patay na karne tayo. Bukod dyan, kung bumalik siya ng walang armor ni Pope Franz, magagalit talaga ang Papa. Kailangan bang sumama sayo? Sinasabi ni Greed na yan ang kanyang problema. Enough nagging and let's go? May paladin slave, punta sila sa Juder Church. Sa isip-isip ni Tobon na hayop ka talaga Greed. Dapat niyang na-realize ang pangalawang pagtapak nila sa kalsadang ito. Sinasabi ni Tobon na tapos gumigapang lang talaga siya. Delikado ang lugar na ito. Sinasabi ni Greed na. Tingnan niya ang sinasabi niya, American siya di ba? Nagsilbi ka ba sa militar? Sino siya para magsalita tungkol sa paggapang? Naging sarhento ako, sinasabi ni Tobon na mali ang pag-unawa niya Greed, sinasabi niya ang lahat ng ito para sa kanyang sarili pakinabang. Sinasabi ni Greed na may plano siya mag-hunting ng griffon sa daan, ang mga buto, leather, at mga tendons ng griffon ay madami. Napansin niya noong ginawa niya ang Gale Spear, sa tingin niya hindi niya matatalo ang griffon. Sinasabi ni Tobon na alam niya ang kanyang attack power, isa siya sa top 10 ng unified rankings. Mula nang matalo niya ang 3 rankers mag-isa, pero ang kanya na ito ay sobrang maraming level 260 griffons. Once they start crowding, kahit si Kraugle ay walang pagkakataon, Greed nakikinig daw ba siya, hindi lang daw sila dapat magtago, dapat, hindi pa tapos magsalita si Tobon nakalagay na pala sa kanya ang malakas cloak, kaya pala nagtago si Greed may binabalak pala masama, tinatanong ni Tobon kung bakit niya daw ito suot, nakakatawa talaga ang ating bida kinakawawa si Tobon, Griffon Leader. Level 270 field boss, Malakis Cloak. Rating, Unique, Depensa, 15, Intelligence, 200, Amoy ng dugo. Laging nagbibigay ng dugo amoy, madaling maging target ng mga hayop at mga halimaw ang magsuot, at hindi uncomfortable ang ibang tao. May tinuturo at sinasabi ni Greed na takbo para daw makapag-hunt daw siya. Pag tinanggal niya daw ito, baka mabubag niya daw ito, umiiyak at sa isip-isip ni Tobon na wasak na daw ang kanyang quest, tinanggal ng Diyos ang lahat sa kanya, isang field boss ang lumitaw. Anong klaseng sumpat? Patuloy pa din tumatakbo si Tobon at sumisigaw, sinasabi ni Greed na nice run Tobon, siya na ang bahala sa mga maliliit, hayaan niya daw maghunting siya sa kapayapaan minsan, umiiyak at sinasabi ni Tobon na hindi tao ang hayop na yan. Wala siya choice, kailangan niyang iligtas ang sarili niya, tang ina mo Greed mamatay ka na hayop ka, talsik si Tobon dahil sa boss monster at sa isip-isip nito na ang boss monsters of Satisfy ay maaaring classified sa 3 pangkalahatang uri, una ang isang hidden boss, like Malakas and Dravigo. Tapos isang dungeon boss, na namamahala sa pinakamalalim na level ng dungeon, at lastly, isang field boss, tulad nito, sila ang pinakamahina sa mga boss monster. Pero ang stats nila ay 4 na beses na mas malaki kaysa sa ordinaryong monster, imposible na ang paghunting ng isang ordinaryong griffon na mag-isa. Hindi niya kaya mag-isa, dumating si Greed at inatake niya ang boss monster at ginamit niya ang kill. Nag-critical ang atake nito, Holy Light Gloves. Na-activate ang option effect, 5 beses na umaatake sa target. May 284,000 ka na pinsala, bigla naglabas ng liwanag ang boss monster. Tinalo mo ang Griffon Leader, nakuha mo ang 4,500,900 experience. Nag-level up ka na, nakuha mo ang 3 Griffon Tendons, 4 na Griffon Leather, 7 Griffon Bones, at Spellbook Tornado. Nang laki ang mga mata ni Tobon at hindi makapaniwala at sinasabi nito na namatay sa isang atake ang field boss, gaano kalakas ang attack powers niya. Hindi siya ganito kalakas noong nilabanan niya si Box at ang ibang rankers. Nagulat din si Greed at hindi makapaniwala, hindi daw ba 300,000 ang health ng Pope? Level 2 ang kill attack power 1,800%. Sa isip-isip ni Greed na ang blacksmith range, nag-increase ang attack power mula sa option effect ng Dainsleif. Nilagay niya ang lahat ng 200 stat points na nakuha niya pagkatapos matalo si Dravigo sa stamina. Higit pa dito, ang Povranium's attack power reinforcement at Holy Light Gloves 5 joint attack option effect, at isang critical hit. No wonder sobrang laki ng pinsala, tinatanong ni Tobon kay Greed na ang attack power niya ngayon lang, paano nangyari yan? Sinasabi ni Greed na swerte lang,
Puro swerte lang. Bukod dyan, bakit hindi unimpressive ang reward para sa field boss? Isang lumang spellbook lang. Sinasabi ni Tobon na sobrang rare item lang ito. Drop ng Griffon Leader, at 0.1% lang ang probability na lumitaw dito. Anyway, hindi niya inaasahan na mag-hunt ng field boss dito. Hindi niya tinangka. Halos mamatay siya pero, thanks to you, nakuha niya ang items and experience. Naalala ni Tobon na hindi pala sila magka-party. Sinasabi ni Tobon bakit hindi daw siya sinali sa party. Sinasabi ni Greed na ang isang traitor ay hindi karapat-dapat ng anumang rewards. Ano daw ba ang ginawa niya? Pinapatakbo na naman niya si Tobon. Iyak na naman si Tobon. Sa oras na ito, hindi alam ni Tobon kung paano siyang tratuhin bilang isang alipin. Samantala, sa Winston, sinasabi ni Irene na ang pagbibigay ng mga reward sa iyo para sa iyong ambag sa pagpapahinto sa mga banta ng Yatan Church at pagtalo sa Malakas, ang kanyang karangalan bilang Lady of Winston, Jishuka, ibibigay niya sa kanila ang title na Baron, at ibibigay ang village na tinatawag na Byron. Ang Sedika Guild ay na-recruit na ni Irene.